Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama po natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tupi. Oh. Tatahak ako. Bakit? Tataas daw gasolina bukas. Resulta na ba ito ng gera-gera? Kagulo na daw, Tito P. Oo nga eh. Kasi nagbobombahan na yung Israel sa Iran eh. Teka. Israel sa Iran? Oo. Hindi ko alam yung buong story eh. Ano bang, di ba matagal na sila magkaaway? Oo, pero kasi nagpalipad na ng missile eh. Sino nagpalipad? Parang ang nangyari is, doon nagkakamali, si Israel yung unang bumanat, tapos napabalita, parang sabi kasi si Israel, yung mga military installation daw, yung tinitira ng mga missile nila. Tapos nag-retaliate si Iran, may missile na muntik tumama sa Tel Aviv. Tapos, kaya medyo nagkakaroon ng usapan na pwedeng magkaroon ng gera kasi si US nakikigulo na. Bakit nakikigulo si Trump? Anong silbi niya sa buhay doon? Ayan. Ito, headline, no? US... Sige, basahin mo na lang headline para... Kasi sige. baka maapin na naman tayong mga tao, sabihin, tangin at ng mga tao, walang kaalam-alam sa nangyari. Para sa mga, pare-parehas nating alamin ng sabay-sabay. So, honestly, parehas tayo, Tito P, na hindi kabisado yung nangyayari. No? Oo. So, ang gagawin namin, kumbaga ito yung parang live reaction ba? Live reaction. Live reaction na bomba. Pero syempre guys, ito to be honest, nakakalungkot na may gera. Syempre madaming tao na madadamay. Hindi lang yung mga taong nandun sa ground zero. Pati tayong buong mundo maapekto niyan eh. We don't want war kahit ano. So, tingnan Tito P, alamin natin kung ano nangyayari. Ano ba nangyari dyan? Ito, so, headline pa lang US inserts itself into Israel's... Teka, sinong news source mo? Baka mamaya fake news yan. Di baka mo ka-Uson Vlog yung pinagkukuhanan mo. Saan galing? AP News. APnews.com. Puta. AP News talaga tayo kumukuha ng balita natin. Sige. US inserts itself into Israel's war with Iran, striking 3 Iranian nuclear sites. Yeah. Okay. The United States... kumbaga, nag-aaway na yung dalawa. Nakigulo pa si... Oo. Ang tag team sa WWE. Parang biglang may nagsasapakan na si CM Punk sa si John Cena. Biglang lumabas si Randy Orton para makigulo. Parang ganun. So, ito, the United States struck 3 sites in Iran early Sunday, inserting itself into Israel's war aimed at destroying the country's nuclear program in a risky gambit to weaken a long-time foe despite fears of a wider regional conflict. Addressing the nation from the White House, President Donald Trump asserted that Iran's key nuclear were completely and fully obliterated. There was no independent damage assessment. It was not clear whether the US would continue attacking Iran alongside its ally Israel, which has been engaged in a 9-day war with Iran. Teka. Si Israel, sino yung kakampi ni Israel? Sino yung ally niya? Magkakampi si Israel sa si US? Oo. So kung halimbawa ba, silang dalawa na lang yung magkakampi sa buong mundo, halimbawa lang si Israel sa si US na lang yung magkakampi sa buong mundo, pwede bang tawagin ni US si Israel na tanging ally? Visit. Talagang kailangan mong tomato joke Magkakagera na tayo Sila na lang yung kampi.
Oo. Tapos sasabihan niya yung ang team song nila. Ikaw ang aking tanging tanging alay. Wiset. Ayan, so Trump Pero acted with... matagal na ba silang magkakampi? Hindi, yung US at saka oo. Kasi supplier ng weapon supplier ng Ang Israel. Sila yung gumagawa ng mga baril? US ang nagsusupply ng ng weapon sa sa gumagawa ng Israel. baril ng US? Silang Lockheed Martin, sabi nga nila nung nagkakagera mag-invest ka sa Lockheed Martin Gumagawa ng mga eroplano. Hindi ko alam. Anyway, so sige, magkakampi sila. Ang common enemy nila is Iran. Oo, ngayon. Hindi ba Iran? Sorry pagpasensya nyo na guys, wala talaga ako alam sa nangyari. Gusto ko maging educated kaya ito pinapasok namin itong usapan na to. Di ba Iran yan yung kalaban ng Iraq dati? Well, technically, yung Iran saka Iraq, nga sila parang alay na hindi. Alay sila in a sense na pareho silang Islam, pareho silang nasa Middle East, at pareho nilang common enemy ang US. So kung magkakampi si Iran saka si Iraq, tapos magkaaway na sila sa lahat, masasabi mo na sila ay tangi. Pilit. Sige, pero seryoso tanong. Go. Kaya nga sinasabi nilang hindi mo pa masasabi na magkakaroon ng World War kasi hindi mo alam sino magkakakampi, sino magkakaaway. Pero ikaw, pre, alam mo naman ang Pinoy, mautak ang Pinoy, di ba? Oo. Sa kaguluhan na to, sino ba dapat nating kampihan? Yun ang magandang tanong. Kasi hindi natin alam kanino tayo kakampi, pare. Pre, kung ako dyan, kakampi ako kay Iran, saka Iraq. Kasi wala ka naman makukuha kay US, si chocolate lang makukuha mo dun. Ito, langis to, pre. Yun nga Hindi, pero kasi malakas ang US pagdating sa military. Sa bagay, no, di ba? Kung tutusin nga China, hirap pa rin silang, kung magyera ang US at saka ang China, mahirapan pa rin ang China Kasi yung China, parang sa Binondo piso tumpok yung nila yung military nila Yung daming kumbaga madami lang silang manpower no? Oo, manpower lamang yung China pero kasi in terms of technology tsaka batak sa gera ang US Business ng US ang gera Pero imagine mo pre kung ang labanan mano-mano lang. Puta, ang dami nilang Bruce Lee saka ang dami nilang Jackie Chan doon pre. Tangina. Padala nila yung mga tiyuhin nila Jackie Chan. Teka, Chinese ba si Jackie Chan? Oh, Chinese si Jackie Chan. Si Bruce Lee, Chinese din ba? Oh, Chinese din si Bruce Lee. Baka sabihin racist tayo. Yung pala, baka taga Hong Kong lang si Jackie Chan. Hindi, Hong Kong si Jackie Chan. Pero siya technically China siya. China pa rin siya. Di ba magkaiba ang Hong Kongese saka Chinese? Pre, halos may Hong Kongese ba? Di ba tinake over na ng halos tinake over na ng China yung Hong Kong. Yung nagkagulo nung mga ilang years ago yun. Hindi ko na alam, pre. Wala talaga ako alam sa ganyan. Machong chismoso ko pero di ko alam yung ganyan chismis. Kaya gusto ko ring matuto Pero madami ba namatay din sa sa atake? Yung base sa sa dito sa stats kanina. Meron ako nung sa balita parang around 400 ata yung hit. Sa side ng Iran marami. Yung Israel kasi hindi sila nagsasabi ng casualty nila Ang numbers nila. Pero Tito Pitch, ito. Medyo gumagana ng konti. Kunwari naging superpower ang Pinas. Naging world, ano ba yung tawag? Superpower ba tawag? Superpower. Oo. Kunwari naging superpower ang Pinas. Kasi ang pakiramdam ko, tong US, kaya ito nakikisali, gusto rin nila i-take over yung Iran para sa oil resources. Yun yung tingin. Yan lang naman yun. Parang yung Iraq, di ba? Inatake nila yung Iraq for weapons of mass destruction. Pero wala namang nakita. Pero ito, Peach, yun nga, balik tayo. Kunwari naging superpower na yung Pinas. Tapos ikaw yung presidente ng Pilipinas. Anong bansa ang iti-take over mo
At bakit? China. China kagad. Oo. China. Kasi- Sige, anong gagawin mo pag tinake over mo yung China? Saka bakit? Babalik ta rin ko yung sitwasyon. Tangina, no? Bawian mo, no? Tangina, no? Tangina nyo, dito kayo. Pupunta tayo mga 50 kilometers. Ano ba, ilang kilometers away yung pinupuntahan nila sa atin? Mga 100 plus lang yata yun, 200 plus, no? Nasa coast na natin sila. Saka mas malaki yung China, mas malaki yung land area ng China kumpara sa Pilipinas eh. Tapos awahin mo na yung US pagkatapos nun. Hindi. Huwag mo ngawain yung US, supplier natin ng ano yun eh, ng weapon yun eh. Pero yun yan, magandang sakupin yung China, no? Automatic, sa'yo na ang ano nun. Sa'yo na ang buong Asia nun. Ikaw na ang talagang superpower ka na talaga ng Asia nun, hindi ka na maaalis. Isipin mo, mura yung manufacturing. Oo, Pagpatuloy niya lang yung ginagawa niyong iPhone. Hindi, tsaka ang dami mo ng Jackie Chan saka Bruce Lee nun, di ka na matatalo ng kahit anong bansa, no? Tsaka baliktad na yung amo na Pilipino, tapos yung mga trabahador mo yung mga Chinese. Tangina, no? So, okay nga yun, no? Aapihin mo na yung mga Chinese. Oo. Tapos yung pag may anak kang may anak kang Pilipina, tapos may boyfriend siya na Chinese. Ikaw na yung may karapatang ayoko niyan. Kailangan kalahi natin. Pumapatol ka sa mga Indio. Hindi. Tayo yung Indio. Indio sa Chinese? Tayo nga yung Indio eh. Tayo na nga yung nakakaangat eh. Babaliktad nga eh. Hindi nga, Indio nga tawag mo doon sa mga Chinese eh. Pero ito, Indio translated to Chinese. Yindiao. Teka, piplay ko. Ayun. Ayoko sa jowa mo. Umapatol ka sa Yindiao. Yan yung sabi ng Google eh. Tsaka pre, sa Shanghai doon kung magtatayo ng Pilipino town. Ibig pala sabihin sa Spanish ng Indio, Indian or Native American. Yung gulo naman kung ano. Anyways. Yung Indio kasi is... tapos pagka nasakop mo na yung China, anong gagawin mo? Siyempre, yung manufacturing pare. Isipin mo, ngayon yung Lazada, ini-import natin sa China yung mga ino-order natin. Mas mura pa pag nasakop mo na yung Tapos bad trip na yung Chinese sa'yo, no? Kasi pag umorder, matagal pa ba yung order? Wala nasa Taguig sorting area pa yung product. Ano na yung sikat na sorting area sa China? Shenzhen sorting center. Oo. Ako gusto kong sakupin. US na nasasakupin ko, pre. Tapos dadaling ko dito sa Pilipinas lahat ng snow. Pwede ba yun? Pwede kaya yun? Aangkinin mo lang yung snow. Oo nga, no? Alam mo yung maganda, pag nasakop natin yung China, pre, madami na yung manpower natin. Pag marami na yung manpower natin, saka natin iisa-isain yung mga kapitbahay natin. Yun nga, pre. Puta, isipin mo yung mga Chinese, utusan mo na lahat. Yun nga eh. Technically, pag yung China, part na ng Pilipinas, so yung mga Chinese, mga Pinoy na rin sila. Oo, tama. Parang bibigyan mo sila ng karapatan na bilang mga bagong bagong citizen ng Pilipinas. Saka mo isusunod yung Japan saka Korea. Yun nga eh, unti-unti mo na. Pero ang bad trip, paano pag nagdi-DS yung mga Chinese? Hindi. Mas madami na sila. Kaya silang kausapin ni Sara Duterte, pre. Hindi, tayo nga yung... Hindi, baliktad kasi pag nasakop natin yung China, yung Chinese yung magbibisaya. Ayo, maganda yun. Kasi tayo yung angat eh. Paano pag ginawan bagong Davao na yung China? Diba? Tayo na malupit, diba? Yun nga yung ganun nga yung gagawin natin. Tapos, isipin mo, pag nasakop na rin natin yung Korea, yung K-pop, pwede, kung bad trip ka sa K-pop, pwede mo itibag. Pero kung fan ka ng K-pop, lalong lalawak yun.
Pero dapat pala Japan unahin, sorry. Japan kagad. Buta pag, Japan. pag sinakop natin Japan, babawian natin sila. Hindi, pwede nang paglalakarin din natin sila. Meron na silang Tokyo Death March. Hindi, tsaka, nga no, Tokyo Death March. Paglakarin natin mula Tokyo hanggang saan pa ba yung malayo-layo doon, pre? Nippon. Papuntang Osaka. Oo, paglakarin natin yung mga Hapon, hirap maglakad yun. Hindi, tsaka pwede ka ng pwede na tayong mag-import ng bold. Nag-i-import na naman tayo ng bold ngayon. Hindi kasi bawal yung ngayon legal na pagsakop na natin yung Japan. Ayun na lang, pre, ano yung unang batas na gagawin mo pag nasakop mo na yung Japan? Hindi, syempre, una muna seryoso. Pag paaminin natin sila yung ginawa nila sa mga comfort women. Inamin na nga nila gago eh. Hindi pa nila inamin, pre, yung atrocity. Namin nga, panay nga sorry nila eh. Kaya nga tayo binibigyan ng kung ano-anong bagay na magpapasaya sa atin eh. Nagsorry na ba? Alam yun? Nagsusorry sila, kaya nga tayo binigyan ng underpass sa Ayala eh. Alam ko kasama yun, nagsusorry sila. Tapos alam ko yung isa sa mga ireregalo nila is yung mga visa eh. Yun yung mga... Ay, nagsorry na nga. Oo, nagsorry. Paano ni-rape nga nila si Dolphy. Si Markova. Alam mo ba na nandun sa Markova Comfort Gay si DJ Tony? Hindi ko alam. Isa siyang Hapon. Hapon. Oo, isa siyang Hapon. Sasabihin ko mukhang Hapon eh. Nang-rape siya doon na Hapon. Siya doon. Nakakalungkot lang. Pero ikaw, pre, paano mo pagbabatiin tong mga to? Tingin mo ba mapagbabati pa yung mga yan? Yung Israel sa Iran, parang ang hirap eh. Daang taon na yun. Nakakatulo na talaga yun, no? Ano sa tingin mo magiging epekto sa Pilipinas itong gera na to? Tingin mo ba magkakagulo yan na parang yung pasabugan talaga? Or patikim lang yung nangyari na yan? Siguro dadami yung mga estudyante ng UE. Bakit? Yung mga Iranian na nagtatrabaho, nag-aaral ng medicine. Madami pa rin ba doon? Oo, marami pa rin. Pre, may tropa tayo. May tropa tayo at Iranian, di ba? Sino ba? Sino? Si Nima. Si Nima? Asan na si Nima? Kaopisina ko ngayon. Hanggang ngayon, kaopisina pa rin si Nima. Shoutout kay Nima. Hindi, pero mukha pa rin siyang fresh. Kasi nung kasama natin siya, mukha siyang fresh eh. O medyo lumalabas niya yung mukha na siyang napagkakamalan na ba siyang terorista ngayon? Di, pogi pa rin siya. May bagong shota eh. Shoutout kay Nima. Pero yun nga, masaya siya ngayon eh. Tsaka half-half din yung jowa niya ngayon eh. Teka, baka hindi trip ni Nima na napag-uusapan siya, tigilan na natin. Oo, tama. Balik ulit tayo sa Iran. Hindi, pero kasi pansinin mo yung mga magagandang estudyante ng UE. Ayoko. Hindi sa edad natin ngayon. Ang saya-saya ng buhay, may asawa ko, Tito, papatingnan mo sa akin yung mga magagandang estudyante ng UE. Hindi ko sinasabing ispatan natin, una sa lahat matanda na tayo para doon. Ang sinasabi ko lang, kaya maraming magagandang estudyante ang UE ng yung mga mga med at saka dentistry students kasi mga mga Iranian either full or half na Iranian. Mga fans kalaban ba 'yun ng mga fans ni Nora? Shoutout kay Nora Honor. Nakakalungkot din namatay si Nora, no? Alam mo yung kinamatay ni Nora Honor, pre? Ano siya parang standard procedure lang daw dapat na angioplasty. Tapos bumigay sa mesa. Kawawa naman si Ate Guy. Pero yun nga, ngayon ko nga lang naisip, pinag-aaway yung Israel sa Iran. Alam mo yung kung gaano kaganda nung lahi pareho. Hindi ako fan ng ganung klaseng, hindi ako fan, pero madami nga sa kanilang magaganda pag pinignan mo. Pero hindi ako fan kasi matatangos yung ilong nila no. Natalie Portman pare.
Ay, Iranian ba siya? Israeli. Ay, Israel. Saka si Wonder Woman, di ba? Israeli ba siya? Israeli rin si ang pangalan rin, si Gal Gadot. Gal Gadot. Maganda nga yung lahi nila. Pati Iranian. Pati mga Iranian magaganda. Yun nga, sa sobrang ganda ng lahi nila, nag-aaway-aaway na lang sila. Nandiyan pa ba yung article? Basahin mo yung article natin kung ano yung mga puro walang yung basehan yung mga pinagsasabi natin. Baka mamaya binabash na tayo sa mga to. Para matuto tayo sa yung mga taong hindi alam yung istorya, malaman din nila. Public service na rin natin to. Public service. Kaya nga machong chismisan, buka ba tayong source of truth? Source of happiness. In the podcast. Ano ba alam natin sa gera na yan? Kaya nga tayo nag-chismis. Kailangan nating malaman, pre, para matuto tayo. Hindi tayo manatiling mangmang. O ano pa bang storya dyan? So, pero kasi alam ko dati parang pinagtawanan ni Trump si Barack Sabi niya kasi binomba ni Barack, ibobombahin daw ni Barack yung pero ngayon siya nagbomba ngayon. Warfare ka rin siya Pero alam mo ba yung, di ba nagtatrabaho pa ako sa Saudi noon? Yung ang chismis nga nun, sabi nga nila, literal na anak ng Diyos yung Israel. Bakit? Kasi, kung titingnan mo kung nasan si Israel, napapaligiran siya ng mga Islamic countries. Bakit naging anak ng Diyos kung napapaligiran ng Islamic countries? Kasi isipin mo yung liit ng Israel na yon. Isipin mo yung Israel napapaligiran ng Jordan, Damascus, Lebanon, Syria, Iraq. Puro mga katabi nila yun. Kung magtutulungan lang silang lahat, kaya nilang tibagin yung Israel pero hindi nila matibag-tibag yung Israel. Tapos sa kabilang side niya, Egypt, Libya, puro mga di ba? Puro mga Muslim countries, yung mga nakapaligid sa kanya. Alam mo, kumbaga sa suntukan, mag-team up lang yung mga tao sa paligid nila, kaya nilang kuyugin yung Israel Kaya lang, hindi nga sila nag-join forces. Oo. Parang hindi sila magkasundo. Forces. Kasi sila yung mga kanya-kanyang away din sila. Just goes to show nga yung classic walisting-ting example dito sa Pilipinas, 'di ba? Na yun nga parang kung mag-isa ka lang, hindi mo talaga kayang makalinis or magawa yung purpose mo. Not unlike yun nga katulad ng walisting-ting na pag nagsama-sama yung walisting-ting, saka lang niya masaserve yung purpose niya. Kaya lang, yun nga lang. May sarili silang gustong ma-achieve na bagay. Kaya ayaw nila magtulong-tulong. Parang ganun yung nangyayari. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. O speaking of gera, sa tingin mo pag nagkagera, pag yung Pilipinas ba may kinampihan, may silbi tayo? Technically, may tayo, di ba? May joint forces agreement tayo kay US. Pero yung location ba natin, strategic ba para sa kanila o wala lang kwenta? Hindi, actually may silbi yung lokasyon natin Kaya nga yung malayo ba kung ang kalaban anong tawag dito? Again guys, sorry, sobrang bobo ko pagdating dito sa topic na to, wala akong kaalam-alam. Okay. Malayo ba tayo sa Iran? Malayo. Ano silbi natin? Stopover. So parang wala tayong may tutulong doon sa gera. Tayo pa nga yung maghahakot ng mga OFW natin sa Iran sa Israel. Yun yung epekto sa atin. Yung mga OFW natin, mawala ng hanap buhay. Kawawa sila. Tsaka yung may mga pamilya na yung para rin tayong nadamay kung tutusin. Kasi may mga kababayan tayo sa Iran tsaka sa Israel na mga pamilyado. Ikaw saan ka nag-OFW dati? Sa Saudi. Malayo yun dun, di ba?
Well, magkakatabi sila. Pero yung, kasi Saudi, katabi niya UAE, Iraq, Kuwait, Jordan. Yung Iran, medyo tabi ng Iraq yun eh. Sige, ganito na lang. Magkunwari, balik tayo doon sa sample ko. Superpower ang Pinas. Oh. Magbibigay ako ng mga bansa na sasakupin natin. Tapos magbibigay tayo ng mga bagay na magiging dahilan kung bakit natin sila sasakupin. Oh. Thailand. Sige. Magbigayan tayo naman. Kung Thailand, bakit natin sasakupin yung Thailand? Weed. Puta, weed. Madami namang weed dito. Puta na yun. Hindi, legal kasi sa kanila. Gusto mo na ladyboy. Siyempre, ayaw natin na ladyboy, di ba? Kung mga kung mga kamote riders ka, malamang ang gusto niyo may mga Thai concept parts ng mga motorsiklo, yan marami diyan. Ay yung Phuket pala. Putang na. Linawin mo. Yung beach. Yung beach. Ayun, sige. Yan ang mga magandang sagot. Mas maganda ba sa Boracay yung Phuket na beach? Hindi, pero at least yung mga turista natin, pwede natin doon kayo sa Phuket. Doon lang kayo sa Phuket. Yung Boracay, amin lang yan. Yung mga turista pang Phuket lang. Okay, agree ako dyan. Sige, so agreed. Sasakupin natin ng Thailand. Pagkain. Pagkain. Ano bang Thai chi? Pad Thai, Tom Yum. Saka yung mango sticky rice. Mango sticky rice. Alam mo nung nagpunta akong Thailand, pre, 2 linggo yata kami doon. Araw-araw, mango sticky rice ako doon. Sarap eh. Sarap. Pagandong ka, nasulitin mo ni. Tsaka pero no match yung mangga nila sa atin. No match yung mangga nila sa atin. Oo, yung mangga natin masarap eh. Pero yung mangga natin, kinumbay natin sa sa mango sticky rice nila. Yun yung superb. Diba? Ay, oo. Kaya yung mango sticky rice dito sa Pinas, superb eh. Kasi mangga na natin yung gamit eh. Tsaka yung crab curry nga pala. Ay, crab omelette ng Masarap. Yung hipon nila doon, maskulado. Malaki. Oo, malaki. Kaya lang parang artistang malaki ulo. Pero maskulado lang. Parang si Dagul, ang laki ng ulo, tapos maskulado yung katawan, pero maiksi. Ganun yung datingan nung hipon nila. Alam mo ba si Dagul? Meron akong kaibigan na galit sa akin. Sabi ko, kasi mahilig siya sa corgi. Sabi ko, kung naging tao yung corgi, si Mang Dagul yun eh. Gago. Kawawa nga si Dagul, nahihirapan sa bago niyang trabaho. Di ba hindi na siya artista ngayon? Ano ba trabaho niya ngayon? Spotter sa bilyar. Natanggal ka agad siya eh. Hindi niya abot. Kailangan niya umakit eh. Mang Dagul, set! Nahihirapan siya eh. So, Thailand. Phuket Thailand Beach. sa pagkain, Phuket Beach. Japan. Sasakupin natin ng Japan. Bakit natin sasakupin ng Japan? Maraming rason. Kakausapin natin ng ambassador ng Japan. Si Maria Osawa. Pero ako technology, kaya ako sasakupin ng Japan, technology. Kotse, pre. Ay, mga kotse, para atin na yung kotse, no? Amin na lahat ng kotse nyo. Subaru. Gagawin natin taxi Subaru. Bababa presyo ng mga kotse dito sa Pinas. No? Pero pagkain din, di ba panalo Japanese food? Oo. Mga sushi, sashimi. Ako more on ramen. More on ramen. So sasakupin natin ng Japan para makuha natin ng ang pagkain nila. Pag sinakop natin ng US, anong gagawin natin sa US? Anong magiging dahilan para sakupin natin ng US? Sila na yung pag-a-apply natin ng green card dito sa Pilipinas. Brown card, gago. Ay, brown card. Tangina nyo brown card kayong lahat sa amin. Sila na yung kailangan ng visa. Pero ano mapapakinabangan sa US? NBA? Kukunin mo yung NBA? Oo. Tangina, no? Tapos,
Sa inyo na MPBL, NBA. Localize natin yung mga yung mga player nila. Isipin mo si Kevin Durant naglalaro sa Pilipinas, sa LeBron James. Para lang mag-gold medal tayo, kaya natin Oo. Sasakupin natin US para mag-gold medal na tayo sa Olympics. Ina nyo, hanggang 70 si LeBron maglalaro yun. Oo. Tapos maglalaro sa maglalaro sa MPBL si LeBron pag retire niya sa NBA. Okay. Kasama ni Pacquiao sa sa Jensen. Maglalaro pa ba si Pacquiao sa Jensen? Hindi na. Hindi. MPBL siya may-ari, siya yung di ba? Siya yung may-ari ng MPBL. Jensen Warriors. Hindi yung MPBL, yung liga, yung buong MPBL liga. pala kanya, buong MPBL. Yung mga NBA team. Kakainin ng MPBL yung mga NBA team. Wala nang NBA, MPBL na lang. Tapos yung mga team ng MPBL, yung mga NBA teams. Canada, bakit natin sasakupin ng Canada? Ano bang meron doon? Bukod sa snow. Magagalang na yun yung mas mas mababait ng mga tao. Filipino, ang Canadian ng Pinoy na Pinoy na whites. Oo. Magagalang mga tao doon eh. Kunin natin sila dahil magagalang sila, hindi sila papalag. Ganun ba? Pre, kung may kukunin lang tayo sa Canada, yung Vancouver eh. Hindi pre, itatambak ko lahat ng basura natin doon. Ay, oo. Di ba pinadala na tayo ng basura dati? Puta, lahat ng basura ipapadala ko na doon. Gagawin ko lang basurahan yung Canada pag sinakop natin yan. Pero wag sa Vancouver area kasi pwede natin tambayan yun eh. Yun yung medyo mainit-init. Ang dami lang namang Grizzlies doon eh. Hindi, yun yung pinaka Pinoy friendly na na state doon eh. Yun yung hindi ganong kalamig kasi the rest malamig ni. Yung basura doon natin itapon sa Yukon, doon sa mga yellow. So yung Canada kukunin natin para tambakan ng basura. Oo. See. Ano pa bang ibang bansa? Korea. Ba't natin para local team. Ilalagay yung doon ko ilalagay SB19 sa Kabini. Titrain na lahat ng mga Koreano doon. Hindi yun nga yung Hindi, magiging bagong standard na yung P-pop. Tuturuan sila lahat kumanta ni Regine Velasquez. Dadami rin yung bakla sa Korea. Hindi, seryoso, di ba? Matutuwa nga sila kasi nandun na si Regine. Kilala na si Regine. Pero Matutuwa yung mga bakla sa Korea. Pre, may bago na silang prinsesa. May bago na silang reyna. Hindi na natin i-import yung K-pop, yung K-drama. Pag bukas mo ng GMA7. Puta na sa GMA7 yung mga K-drama. Tangina yan. Tapos malupit doon, sila yung mag-aaral mag-Tagalog. Hindi na. Kasi 'di ba pumupunta sila ng Pilipinas para mag-aral mag-English. Mag-aral na rin kayo mag-Tagalog. Tayo na yung superpower eh. So yung K-drama. K-drama, no? Probinsyano K-drama, pre. Tsaka yung K-drama na nakatagalog na, hindi na tayo papatranslate. Wala na subtitles. Tsaka yung magpaparetoke, yung mga pangit natin, paparetoke natin sa Thailand, tsaka sa Matatawag na ng Pilipino yung mga Blackpink, putang ina. Oo. Pinoy pride. Mga Blackpink, Pinoy pride, Pinoy. Philippines. North Korea, damay na natin. North Korea, na natin, palalayain na natin. Maawa na tayo. Palayain na natin, i-integrate na natin sa South Korea. Hindi. Pananatilihin ko para magkaroon tayo ng mga statwa doon. Papatuloy natin yung alam mo ba yung mga yung pinapakalat nila na hindi daw tumatay yung sila Kim Jong-un. Oh. Yun yung nila. Hindi daw tumatay. Tangina. Diyos. Bistulang Diyos na si Kim Jong. Nabalita mo yung nangyari sa North Korea. Yung nagawa sila ng warship. Tapos, nung ilo-launch na, lumubog. Tangina, naawa ako dun sa mga malamang pinagpapatay na yun no? Malamang. Di ba yung yung rocket din? Yung joke natin na
yung joke natin na yung mga magbabakal na Pinoy nakaabang. Tangina, no? Kasi lalaglag ka agad. Feeling ko pinagtitripan lang nila si Kim Jong-un dun eh. No? Kim Jong-un, gagawa tayo ng rocket. Parang ganun. Di ano niya yan eh. Parang gusto niyang gawin yun para mag-angas, para ipakita na superpower. Superpower daw sila. Wala naman silang pera. Nakakaawa din yung mga North Korean pag nanonood ako ng mga yung mga tumatakas sa North Korea. Oo. Saka nung nagpunta ako sa Korea, pre, nasisilip ko yung North Korea doon sa side namin. Napunta kami sa DMZ eh. Doon sa side ng South Korea, pre. Oh. Puro puno. Doon sa kabila sa North, alangka puno-puno, pre. As in, talagang parang disyerto yung, hindi naman disyerto na tuyong-tuyo, pero yung walang parang wala kang makikitang, walang buhay sa kabilang side. Oh. Nakakaawa yung doon. Tapos pinakita sa amin yung mga, ewan ko kung syempre South Korea nagpapalabas, sila bida doon. Pero yung mga napapanood ko rin na documentary, parang talagang wala daw talagang buhay doon sa North Korea. Sobrang kontrolado sila. Mukha naman legit pa. Grabe, no? Anong taon na ganun pa rin sila doon? Kawawa naman sila. Ayun nga, Singapore, pare. Ay, puta yan, no? Diyan ko lalagay si Duterte. Hindi, dapat yun na nga yung template natin eh. Yung yun nga, disiplina. para feel na nga nila na sabihin na, parang Singapore na ang Pilipinas. Doon na lahat ng mga DDS. Para ramdam nila yung leadership ni PDG doon. Kanilang-kanila na yung Singapore. Pero pre, sa tingin mo, pag nagaya tayo sa Singapore, tayo na susunod ng mga Pinoy? Wala, no choice naman sila eh. Oo In nga. fairness, ang ganda ng Singapore ha. Ang kalaban mo lang talaga doon, init. Talaga mainit din doon eh, no? Oo, tawag dito, humid eh. Oo, pre. Humid. Pero pre, so infrastructure, sobrang panalo ng... Yun, nanakawin ko lahat ng infrastructure nila doon. Pati public transport na nakawin ko. Yung public transport nila solid eh, no? Yun yung dapat template natin eh. Oh, mabaho lang kasi madaming anaps. Hayop ka. Bakit? Sabihin mong nakapunta na ng Singapore, di ba? Oh. Pre, pumunta ako ng Mustafa linggo. Tapos sabi sa akin ng mga kaibigang Pilipino, ba't ka pumunta ng linggo? Parang yun daw yung pinakamakapal yung mga anaps. Sabi ko, galing ako sa Saudi, parang normal lang nga sa akin. Wala sa epekto sa akin. Mga yan. Oo, nung pumunta ako ng hindi ko nga alam sa Saudi, na malupit talaga. Ano mas malupit? Sige nga, anaps o yung mga itik? Well, yung anaps at itik, isa lang yun eh. Ay, sorry. Yung ano ba tawag doon sa mga nasa pagiging racist na naman to? Kasi, technically, ang karamihan din ng tao sa Saudi, mga anaps at saka mga Pinoy eh. Pero, nakapunta ako ng may isang beses pumunta kami ng mall yung puro Arabo talaga eh. Yung wala kang makakausap. Okay naman kasi kahit di sila naligo, nagpapabango sila. Di ba mahilig sila sa pabango doon? Madami nga din yung nagkukongkak talaga ng sariling pabango. Oo. Tapos ito pa pala, pre. Yung, di ba yung sa mga anaps, naliligo naman yung mga anaps eh. Sa talaga nila, no? They can't help it eh. Parang talagang nasa body structure na lang talaga nila eh, no? Hindi lang bukod sa pagkain. Meron pa akong malupit na chismis. Yung mga kaibigan naming anaps, nakita namin, yung damit nila ngayon, di ba? Maliligo yun sila. Bukas. Oo, pero pa-planchahin nila. Tangina yan. Sumusuot yung yung amoy. Sa bagay, totoo, may nag-outing kami dati. Nag-swimming siya sa beach, yun yung suot niya. Hanggang matuyo, yun yung suot niya. Naligo siya, pero yun pa rin yung suot niya. Tapos yung yung pagsala-sala, yung pag yung magdadasal sila, di ba yung sa mga mosque, kailangan mo maghugas ng paa, tsaka ng kamay, yung maghugas ka ng muka, kamay, paa, bago sumamba. Oh, kasi respeto nila sa simbahan nila yun, di ba? Oo, kasi kailangan maglinis, yun parang custom nila yun na
bilang respeto rin pag nagdadasal. Oo. Yung, ewan ko kung kung pati Hindi ko alam mga kung saan ka local. pupunta, Tito Peach, pero ayoko pang mamatay, ha? Hindi. Nagugas sila ng paasuot yung medyas, pre. Okay, so kasi next topic tayo. So, amoy pa, pre. Tito Peach, sinabi ko na next topic na tayo. Let's not dwell into that. Sige. Balik tayo. Respeto nila sa yun. Respeto nila sa simbahan nila. Ayun nga. Kung ano man yung maling ginawa nila, pabayaan na natin sila. So, balik tayo sa topic natin. Sabi ko nga, Malaysia, pare. Hindi, gusto ko sakupin yung Saudis. Total, nasa Saudi ka na yun. Siyempre, langis. Langis sa kotse. Pero kasi Madami yung pa ba kotse. langis doon? Madami pa ba langis hanggang ngayon? Oo, Hindi pa ba marami pa maubos rin. langis nila? Sana, hindi pa. Pero, Bakit kaya ang daming langis doon? Nandun lahat ng dinosaur? naisip ko nga rin yun. Hindi Diba? kasi mas madaling mag-ano doon eh. Mas madaling, alam mo yung pag nasa Kasi diba desierto sila na ka, yung mas source madaling, ng langis sila na yung source ng langis for the longest time. Again, pagiging bobo ko na naman to. Hindi pa ba naubos yung langis doon? maraming source kasi ng langis. Sa US, meron rin naman silang source ng langis eh. Hindi pa na bubungkal, parang ganun. Kaya lang kasi, yung sa Saudi, parang masyadong barren yung land nila na mas madali kang Bukay. maghukay para kumuha ng langis. Kasi buhangin. Tama ba? Again, Pero yun yung matagal ko na iniisip eh. Parang ano ba, nakakonsentrate ba lahat ng dinosaur doon? Kaya madaming naging fossil fuel doon. hindi, pero kasi yung paano ba explain to? Yung klima ng lugar, 'di ba nagbabago-bago? Okay. So dahil nga desierto sila, marami kang malawak na lupain na pwede mong i-excavate eh. Unlike dito sa Pilipinas, na-develop na yung ibang posibleng may langis. Tsaka marami tayong natural resources na tayo nabubungkalin mo ba yung bundok na puno ng tawag dito, ng biodiversity. Sabagay. Dahil diyan hanap pa tayo ng lugar na sasakupin natin. Taiwan, pare. Taiwan? Oo. Hindi, may China ka na eh. Ba't ka pa magme-made in Taiwan? Kasi yung milk tea, mas masarap yung milk tea sa Taiwan. Milk tea? Sasakupin natin yung Taiwan para sa milk tea? Oo, gagi. Pwede. Di ba natin sasakupin yung Espanya para makabawi tayo? Mga 300 years natin silang sakupin, pre. Tapos tayo naman yung manlalahi sa kanila, Tangina, bad trip sila nun, no? Tangina, ano nangyari sa iyong anak? Pango siya. Pre, lagi mong tatandaan ng lahi ng Pilipino, creamer yan. Kahit saan mo ihalo. Sabagay, no? Putang ina, no? Gaganda lalo lahi nila pag nalahian sila ng Pinoy, no? Oo, yung sobrang tangos, medyo babalansin niya eh. Ay, oo, kasi nga, di ba, yung ibang ilong nila talagang, sobrang, witchcraft na? Oo. So, medyo kailangan balansehin. Kailangan mong dagdagan ng konting pango para Yun na siguro yun. Russia, pare. Russia. Anong gagawin natin sa Russia? Hindi, yung mga chicks lang nila. Tanginan to. Pampaganda lang ng lahi, pre. Ay, yun, lalahian mo lang buong, yan kaya napapahama ka sa sa Instagram mo eh. Hindi. Nakakarating ka hanggang Russia eh. Again, para sa lahi natin, hindi para sa akin to, pare. At dahil dyan mga kaibigan, pupunta na natin ang ating latest episode ng Pinapalo Ba ni Tito P. At ito na po mga kaibigan, may mga nag-message sa akin na i-check down natin kung pinapalo ni Tito P itong artist na to. Kaya ito na po mga kaibigan, isi-share ko ang screen para makita nyo na legit po mga kaibigan itong gagawin natin. Kung gusto nyo po makita ang exact
moment na exact screen na i-check natin na walang daya. Nakikita na ba, Tita P? Hindi ba? Di ba? Yan. Ayan. At ayan mga kaibigan, hahanapin po natin Miss Heaven Peralejo. At tingnan po natin kung si Miss Heaven Peralejo ay pinapalo ba ni Tito P at pinapalo po ni Tito P, mga kaibigan. PBB. PBB. Sabi mo, PBB. So, pagpunta na po kayo sa Instagram page po ni Miss Heaven Peralejo at ilagay niyo po doon na Machong Chismisan brought me here. Pinapalo ka ni Tito P. Tito P, sino ba mga gusto mong batiin dyan? O kaya tawag dito, ano bang gusto mo i-promote? Yung ko lang, Instagram account, Tito__P. Follow niyo ako dun. Ayan. At ako naman po guys, follow niyo lang po ako sa aking social media pages, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms at Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Batiin ko lang po na mabilis yung mga kaibigan nating podcast. Nandiyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, mga kaibigan natin sa Pinoy Mimiology Podcast, 25% Podcast. Happy birthday nga pala kay Jasper Reyes. 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatay Hood Podcast, saka syempre Kislot Chronicles Podcast, saka yung Pandango sa Lightbulb Podcast. Shoutout nga pala sa mga taong sumusuporta sa show. Nandyan yung Kitorific PH, si Darwin Busueco, yung Hobby Podcast, yung Jimbo, saka syempre si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kami follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms at Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At guys, kung may extra kayong pera at gusto nyo sumuporta sa show, pwede nyo kaming supportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content. Pwede nyo mag-subscribe sa aming Patreon. It's www.patreon.com/machongchismisan. At speaking nga ni Tito Peach, sasakupin natin ng Taiwan dahil sa milk tea. Ang pinakamura po naming pinakamura naming Patreon subscription ay mas mura pa sa isang baso ng milk tea. So subscribe na kayo sa aming Patreon account. May sasabihin ka pa, Tito P? Yun lang, pag na-try ko yung product ng Kitorific, ko yan. I-promote ko yan. Okay naman yung Kitorific lalo na kung bibigyan nila ako ng panibagong voucher. Ubus na yung stocks ko dito At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po natin ang pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabing honesty is the best. At kami naman po dito sa Machong Chismisan na umaasa na seriously speaking, umaasa naman talaga tayo dito sa Machong Chismisan at nagwi-wish na sana magkaroon ng kaayusan yung nangyayaring gulo doon sa Iraq, sa Iran, saka sa luma ng Iraq, sa Israel. Sana magkaroon sila ng ma-resolve ng maayos yung problema para hindi na maglaki yung gulo. Make love not war. Kasi walang panalo pagdating sa ganyan. 'Di ba? Masyado lang magiging magulong mundo. Saka kay Donald Trump. Alam ko naman nakikinig ka dito sa Donald Trump. Kasi avid listener si Donald Trump. Kung may message siya kay Donald Trump, ano sasabihin mo kay Donald Trump? You're fired. Pero hindi ko talaga maintindihan si Tito Donald mo Bakit? Parang wala pa ako nakikita na ginagawa niya na sumang-ayon ako. Parang salungat lahat nung pinagagagawa niya sa paniniwala ako. Again, sa paniniwala ako. So, posibleng yung paniniwala ako mali. Pero, hindi pa kami nagkakasalubong ng maayos. Ikaw, ano sasabihin mo kay Donald Trump? China. Pangit. At yan po mga kaibigan nating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin ako, si Makoy Pare or Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep. Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.